Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari na malayang isiniwalat ng ating tagabahagi. Natawagin na lamang natin sa pangalang Badiday. 1989, La Carlota, Negros Oriental. Kapapanganak pa lamang noon ang kapatid ni Badiday na itago na lamang natin sa pangalang Laling. Walang ama ang bata, gawa ng hindi umano na panagutan si Laling. Kasalanan din naman umano ng kapatid ni Badiday. Paano ba naman kasi? Lumuwas ito ng Iloilo para magtrabaho. Ito na rin ay dahil sa isang lalaki na nagpanggap na may mataas na katungkulan sa isang establishmento. Dahil nga sa kakapusan ng buhay, sumama si Laling, pero ang hindi niya alam, ang lalaking ito pala ay may balak na hindi maganda. Hindi daw mataas ang katungkulan nito. Nang malaman ni Laling yon, sa halip ay kasywal na trabahante lamang na katulad niyang naghihikaos din. Magpaganon pa man ay hindi na pinagtuunan ng pansin ni Laling ito. At dahil nga dito, sumandal si Laling o nakisilong pansamantala habang wala pang ipon. Ayon, ginawa daw siyang takalan o palahian. Alam niyo na siguro yung pinupukol kong salita. Wala namang nagawa si Laling kung hindi pumayag na lamang. Wala namang umanong asawang lalaki. At isa pa, nagkagusto din siya dito. Ang lalaki ay itago na lamang natin sa pangalang Ambrosio. Katagalan umano, nang magdadalang tao na si Laling, dito na inamin ni Ambrosio na may pamilya pala ito. Kung kaya naman nagalit si Laling, ilang araw pang lumipas, napabisita ang asawa nito at doon nagkaroon ng engkwentro. Ayon kay Badiday, ang kapatid niya umano ay umuwi sa kanila. Tinanggap na lamang ang kapalaran dahil sa maling desisyon. Bago pa isilang ang bata, may kakaiba daw kay Laling. Para bang nabaliw umano ito. Paano ba naman kasi? Tuwing gabi ay laging nagwawala. Tapos kung kausapin naman nila, hindi kumikibo. Sa halip ay parang gusto pa sila nitong patayin. Dalawa lamang silang magkakapatid at puro babae. Ang panganay umano ay si Laling. Ang edad ni Badiday sa panahong ito ay 16 na taong gulang pa lamang. Ang mga magulang nila ay labis-labis ang pag-aalala. Baka dulot ito ng matinding depresyon kaya nababaliw na. Pero ang ipinagtataka nilang pamilya, kung may araw ay napakatinong babae ni Laling. Tapos hindi nito naaalala ang nangyayari sa kanya tuwing sumasapit naman ang gabi. Yun bang parang wala lang. Nagtuloy-tuloy yung pagkabaliw na yon hanggang sa 5 buwan na ang tiyan nito. Bigla na lamang nawala itong si Laling. Nagkagulo pa nga umano at baka gumala ito ng mabaliw at kung saan-saan na lamang napapadpad. Tapos ang problema pa dyan ay baka may nangyaring hindi maganda. 3 araw umano yung nawala. Hinagilap ng hinagilap nila hanggang sa bumalik itong parang wala lang. Tinanong pa nila kung saan nanggaling. Ang sabi naman, may pinuntahan lang pero hindi niya maalala kung saan banda at kung bakit siya pumunta doon. Abay kung hindi nga naman baliw, diba? Ayon, ang ginawa ng pamilya, bantay sarado itong si Laling. Wala nang ibang pinagkakaabalahan maliban na lamang ang bantayan ng kapatid niya.
hanggang sa pagsapit ng kabuwanan nito. Basta, napag-usapan nilang pamilya na sa oras na maisilang ang bata, ay ipapagamot nila sa isang espesyalista si Laling. Kahit nakapos sa pera, pero pagsisikapan nila ito, gumaling lang. Nang maisiling na ang bata, abay himala naman umano na hindi sinusumpong ng pagkabaliw si Laling. Nagulat daw silang pamilya noon. Bueno, para maging buo at malinaw ang kwento, ipapaliwanag ko sa inyong detalye. Ang mga magulang nila ay itago na lamang natin sa pangalang Nanay Asita at Tatay Gadoy. Ang bahay nila ay nasa liblib banda ng La Carlota. Isang palapag at nakaangat sa lupa ang sahig. Bali kwadrado lamang ito na karaniwang bahay na makikita natin sa panahong yon na nasa kabukiran. Nakabukod ang kusina sa baba at nasa likod ito banda. Malalayo ang kabahayan dito at ang madalas na ikinabubuhay ng mga tao ay ang pagtutubo at pagtatanim ng palay. Naging masaya sila noon at hindi na pala nila kinakailangang ipagamot si Laling. Para mairaos ang pagpapalaki ng bata noon, tumutulong na rin si Laling sa mga gawain. Nagtatanim na ito at kung minsan pa, naglalako ng kung ano-anong kakanin. Kahit sa likod ng pagkakamali, ginagampanan pa rin ito ang responsibilidad bilang isang ina. Si Badiday noon, nagkaroon ng trabaho sa sentro. Sa isang bakery ito. Maliit ang sahod pero ayon kay Badiday, sapat na yon sa katulad nilang may payak lang na pamumuhay. Kapwa sila hanggang sekundarya lamang kaya mahirap talaga makakita ng mas maayos na trabaho na may malaking sahod. Hanggang sa umugong na lamang umano ang bali-balitang may gumagalang aswang sa lugar. Nawindang ang mga tao noon dahil may nabiktima pa umano ito na isang bata. Kaya naman si Badiday ay hindi na nagpapagabi ng uwi. Madalas siya noong mag-overtime pero pinili niyang mag-ingat na lamang. Base na rin ito sa paalala ng mga magulang dahil napakabangis umano ng aswang na parang kung tatawagin sa atin ay bagong yanggaw. Ang napatay na bata ay hindi kalayuan sa kanilang lugar. Natagpuan ng labi. Nasa kabilang nayon lamang ito. Tuwing gabi, may pangipangilang mga grupo ang nagroronda para matugis ang aswang. Ayon kasi sa detalye ng isang albularyo, taga roon lamang din ang salarin. Hanggang sa isang gabi, nagsisisigaw umano itong si Laling. Nasa labas ng bahay at para bang may kinatatakutan. Nabulabog silang pamilya, kung kaya naman sinipat nila ito. Si Laling daw ay gumagapang sa lupa na wari may hinahanap pero patuloy sa pagsisigaw nun. Ayon sa narinig ni Badiday na pagsigaw nito, may tao umanong gumagala at plano siyang patayin. Nagtaka noon ang pamilya kung bakit sinabi yun ni Laling. Nakita kong may dumaan dito. Tapos nagtago. Dito banda. Teka, basta nakaganito siya nakadapa sa damuhan. Nang marinig ni Badiday ang mga sinabi ng kapatid na yon, at nakikitang parang baliw na gumagapang ito sa lupa, napapailing na lamang daw siya noon. Para umanong bumalik na naman ang paglayas ng saktong katinuan ng kapatid. Ang masaklap ngayon ay para ba umanong mas lumala. Nakikita niyang ipinapaliwanag ni Laling ang kung anong nakita nito sa labas sa kung anong postura. Tumutuwad-tuwad pa si Laling. Tapos yung mga mata nito, napakalikot. Yun bang tinamaan ng sagad-sagad na takot?
ganoon niya mailalarawan si Laling. Naiyak naman si Nanay Asita. Ang sabi pa nito, kawawa naman daw yung anak. Listing yawa. Sus kaluoy. Bueno, baka gumaling din yan katulad noon. Wika naman ng tatay. Sabay lapit kay Laling at inalalayan ito makatayo. Kaso ay bigla na lamang daw pumitlang. Umatras ito at sinabing huwag daw siyang patayin. Si Tatay Gaduto! Anak! Magunos dili ka! Huwag ka matakot sa akin. Kumalma naman daw itong si Laling. Nakayuko lamang yun habang inaalalayan ng Tatay Gado papasok ng bahay. Kinabukasan, lumuwas sila ng Bacolod. Dinala nila itong si Laling para ipatingin sa isang doktor. Nung una, nagdudumili pa ito at ang sabi ay wala daw siyang sakit sa isip. Totoo ang mga nakikita niya. Paniwalaan daw siya. Pero pinaintindi ng tatay na kapag nagpatuloy si Laling sa ganito, ituturing na nilang isang baliw. Pinaintindi din na nakakaawa ang kanyang anak kapag nangyari yon. Nang makarating sila sa Bacolod, natinan nga si Laling. Anxiety disorder umano ang sakit nito. Niresetahan ng mga gamot pero ang mamahal pala nito. Pero dahil na rin sa pagnanais na gumaling, pinili nilang magtiis para na rin sa anak ni Laling. Pero mga kagiliw, ayon pa kay Badiday, nagtuloy-tuloy umano ang pagiging ganoon ni Laling. Kahit na may pinapainom na gamot, para bang hindi umuubra. Ang ginawa nila, kinulong na lamang umano sa silong ito. Ginawan niya ng matibay na harang na parabang kulungan ng baboy. Pumapayag naman si Laling dahil tinanggap na rin ito ang katotohanan na may diferensya siya sa pag-iisip. Kahit papano'y napapanatag naman sila dahil maayos ang naging resulta sa mga sumunod na araw. Tuwing gabi nga lang, nagsisisigaw si Laling at yun pa rin ang dahilan nito. Na may tao umano sa labas at balak siyang patayin nun. Nasanay na lamang sila noon at hinayaan na lamang ito. Tutal, malayo naman sa kapitbahay kung kaya hindi ito istorbo. Ang anak ni Laling, salitan si Badiday at Nanay Asita sa pagbabantay. Puspusan na ang pagtatrabaho noon ni Tatay Gadoy para hindi din mapilayan ang kanilang ikinabubuhay. Si Laling kasi, hindi na nila ito pinagtatrabaho. Baka umano doon sa maraming tao ito magwala. Ang problema pa dyan, baka pakapanakit pa ito. Lumipas ang isang linggo, nagiging tahimik na si Laling sa loob ng silong. Kaya noon ay naging mahimbing na ang kanilang pagtulog. Pero isang umaga, nagulat ang Tatay Gadoy dahil bukas na ang tarangkahan ng kulungan sa silong. Isang indikasyon na maaaring lumabas si Laling. Pero naroroon lang naman ito sa loob ng masilayan niya. Nakahiga at natutulog ito sa katre na gawa sa kawayan. Ginising pa ni Tatay Gadoy kaso umuungol lamang umano ito. Iniba ang posisyon sa paghiganon. Huwag mo na lang distorbohin, bungad ng Nanay Asita. Hindi kaya lumalabas siya tuwing gabi at kumagala? Siguro ngayon, nakaligtaan niyang isara pabalik yung tarangkahan. Nang marinig naman ni Nanay Asita mga sinabi ng kabiyak, umiling ito at sinabing, natural na lalabas talaga ito kapag dudumi. Tama ka naman dyan, Asita. Pero bakit hindi na siya nagsisisigaw? Mamaya, masuri nga kung anong ginagawa niya. Kinausap ni Tatay Gadoy si Badiday
Salitan daw sila sa pagbabantay sa silong noon. Tumango naman si Badiday. Pagsisikapan niya umanong makauwi ng maaga. Kinagabihan, buong magdamag nilang binantayan si Laling. Kaso naroroon lamang ito at wari ba'y natutulog ng mahimbing noon. Pagsapit umano noon ng ilang araw, may natagpuan na naman umanong patay. Mabilis na kumalat ang balitang ito na para bang kuryente. Nasa kabilang nayon pa rin yon. Bata pa rin ang biktima. Nagkalasog-lasog ang katawan at nabubulok na ito. Ang pinaghihinalaan nila ay walang iba, kung hindi ang gumagalang aswang. Kaya noon ay mas dumami pa mga taong rumoronda. Araw at gabi daw to ayon kay Badiday. Isang gabi, muling nagsisisigaw si Laling. Sa puntong yon ay iba na ang pagsigaw nito na wari ba may aktwal talagang kinatatakutan nun. Ang nanay at tatay noon, baliwala lamang ito. Pero piniling suriin yun ni Badiday at sumilip siya sa siwang ng dingding. Madilim sa unang bungad at ilang sandali lang, naaaninag na niyang labas. Nanlaki ang mga mata ni Badiday dahil may nakita siyang tao. Nasa damuhan ito at nakadapa. Kaagad niyang ginising si Tatay Gado at ipinaalam ang nasilayan. Mabilis na lumabas ng bahay si Tatay Gadoy, lulan nito ang mahabang itak. At doon ay nakita niyang may bigla na lamang umanong sumirit ng takbo patungo sa liblib nun. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaniwalaan na rin ni Tatay Gadoy si Laling. Kaya ayon, nagmungkahi na si Tatay Gadoy na wag nang manatili sa silong si Laling. Kumpirmado ngang totoo na may nakikita ito tuwing gabi. Ang tanong na nga lang sa isip ay kung sino yon at kung anong pakay sa lugar. Ang sabi naman ni Badiday, baka aswang yon na matagal nang umaaligid sa kanilang bahay. Lalo pat may sanggol umano sa tahanan nila. Kaya noon ay napili ng padre di pamilya na dumulog sa isang albularyo. Ipapasuri niya ang lugar at papalagyan ng pangontra. Umaga yon at sumakto pa talagang wala si Laling sa bahay. Ito sanang magdidetalye kasi ito naman ang laging nakakakita doon sa gumagala. Pero hindi naman yung naging dahilan upang hindi matuloy ang pagsuri ng albularyo sa mismong bahay nila. Ang albularyo ay itago na lamang natin sa pangalang Mang Junior. Masuri niya itong pinakiramdaman at doon ay napag-alaman umano nito na may aswang nga sa paligid nun. Ayon pa dito, matagal na umanong nagtitik-tik ito base na rin sa mga bakas na naiwan. Napakadelikado dahil nagkalat ang mga palatandaan at baka buong pamilya ang gustong patayin. Matapos na marinig ito nila Badiday, nakaramdam sila ng kilabot. Si Tatay Gadoy naman noon ay bigla na lang nabalisa ang muka. Habang si Nanay Asita, mabilis na umakyat ng bahay at kinuha doon sa duyan ang anak ni Laling. Tanong pa ng tatay, ano ba umano ang gagawin? Ayon naman kay Mang Junior, sa ngayon, nalagyan ko na ng pangontra. Dito ba laging nagpapakita? Nasaan ba yung anak niyong isa? Bakit hindi ko nakikita? Hindi ko alam eh. Narito lang yun, baka mamaya babalik yun. Nag-iwan ng lana ang albularyo. Ang sabi pa nito, kapag kumulo daw ang lana ay may aswang sa paligid. Pero gagana lamang ito kapag ang aswang na yon ay banta. Kung minsan kasi ay hindi gumagana at madalas ay kumukulo ang lana tuwing gabi.
Nang marinig naman ni Tatay Gadoy ang mungkahi ng albularyo, kaagad na tumango ito at nagpasalamat nun. Bago umalis sa matanda, nagbili nito na kapag may aswang daw, puntahan kaagad siya para na rin matugis kaagad. Dahil sobrang bangis umano at talagang pumapatay ng tao yon. Dagdag pa ng albularyo, bagong yanggaw umano ang aswang, kung kaya ganoon ito kamabalasik. Lahat silang mag-anak noon ay ramdam ang pangamba. Mabuti sana kung wala silang pinapasang problema. Nagiging pabigat pa umano sa kanila itong silaling. Naniniwala si Tatay Gadoy na totoo at may nakita nga itong aswang. Pero parang ganun pa rin. Tila iniwan talaga ng saktong pag-iisip at may sarili na itong mundo. Gabi-gabi sila noong nakaantabay. Katunayan ay dagdag puyat at pagod yun kay Badiday. Hindi niya naman kasi hinahayaan ang mga magulang na magpuyat ng sagat noon. Matatanda na mga ito at nakikita niyang nangangayayat pa. Aminado naman siyang pati siya noon ay bumagsak na rin ang katawan, pero ano bang magagawa nila? Literal na may aswang talaga. Mga 1 buwan daw yon. Pero hindi na umano bumalik pa ang aswang. Kaya naging kumpiyansa sila at unti-unti nang bumabalik sa normal ang pamumuhay. Pero si Laling, madalas ay wala na ito sa bahay at nangyayari yun tuwing gabi. Nung una, nag-aalala sila pero dahil umuwi naman ng maayos ay hindi na lamang nila sinisita pa. Baka umano nandyan lamang sa mga kanto-kanto, tumatambay hanggang umaga. Napabilib pa nga umano noon si Badiday dahil may inatake daw ng aswang. Katunayan ay malapit lamang ito sa kanila. Akala pa ng pamilya ay si Laling ang inatake. Kaso ito pa umano nagsabi na nakita niyang aswang na humahabol sa isang tao noon. Binato daw ito ni Laling, dahilan naman para nilubayan ng tao. Aba kung ganun pala, natatakot din ang aswang. Pero ang tanong, paano nangyari yon? Mantakin niyo, hinabol ang tao sa loob mismo ng bakuran. Mahirap pasukin ang lugar na yon kasi nga nasa gitna ng palayan. Paanong nakarating doon si Laling? Tinatanong naman nila ito pero tumatawa lamang daw, tapos ay yung mga mata umiikot na parang baliw. Kinakalikot pa nito ang mahabang buhok, tapos ay bigla na lang yuyuko. Tinanggap na lamang nila ang kalagayan ni Laling. Hanggang sa isang gabi, si Nanay Asita ay isinugod sa ospital. Nahihilo ito at talagang hindi maganda ang pakiramdam. Ang naiwan sa bahay ay si Laling at Badiday. Natatandaan pa ni Badiday noon, kung hindi siya nagkakamali, maghahating gabi yon. Mahimbing na natutulog si Badiday hanggang sa nagising na lamang siya dahil napakainit umano ng kanyang bulsa. Pagtingin niya dito, nanlaki ang kanyang mga mata dahil kumukulo ang lana nun. Kinabahan bigla si Badiday. Pagsipat niya sa duyan, nanlaki ang kanyang mga mata dahil wala na doon ang bata. Nataranta si Badiday nun. Kaagad niyang hinagilab at baka nalaglag lang pero wala talaga. Hanggang sa nakarinig umano siya ng igik ng bata sa labas ng bahay nun. Sumilip si Badiday sa bintana. Nakita niya doon sa kanilang taniman ang isang imahe ng tao na nakadapa. Kumuha ng itak si Badiday. Lumabas ito pero wala na roon ang tao. Hanggang sa napansin niya sa lupa na may mga patak ng dugo nun. Sa isip-isip noon ni Badiday, baka kinain na ng aswang ang mismong anak ni Laling. At kung hindi siya nagkakamali,
Yung nakita niyang imahe, aswang na yon. Lumapit siya doon sa kung saan niya ito nakita. Kagimbal-gimbal lumano ang nasilayan ni Badiday noon. Sa mga tagapakinig natin na may kasamang bata, patnubayan po natin sila. Nakita niya ang nagkalat na dugo at kalahating katawan ng bata. Bale, bewang na lamang at paa ang nakikita niya noon. Ang bituka umano, nakalawit na para bang isdang hinate. Napaluhod si Badiday sa mga puntong yon. Nakaramdam ng panlalamig sa katawan at humagulgol ng iyak. Pilit niyang iniaabot ang bata kaso nakakaramdam siya ng pandidiri. Mantakin niyo, kapiraso na lamang ang natira. Tanging pag-iyak na lamang umano ang ginawa niya. Kasabay pa nito ang pagbaliktad ng sikmura. Nakakabaliw umano ang tagpong yon. Higit pa sa kinatay na hayop ang nakita niya. Yung lampin pa umano ay may bahid ng dumi ng bata. Baka umano na padumi yung sanggol sa sobrang sakit na nararamdaman nun. Kumuha na lamang ng tela si Badiday tapos ay tinabunan ng labi. Matapos noon ay lumisan siya para puntahan ang albularyo. Kagad din namang nakabalik pero kasama na si Mang Junior. Nang makita ang labi ay napamurang matanda. Bakit umano sila nagpakumpiyansa? Hindi nakakibo si Badiday. Aminado siyang dapat lang siyang masisi nun. Dapat kasi ay katabi niya ang sanggol. Pero nakaidlip daw si Badiday at hindi na nakuha ang bata doon sa duyan. Pero ang ipinagtataka nila, bakit nakapasok ng ganoon kadali ang aswang? Nasa loob ang kandado at bakit nakapagbukas ng pintuan? Nagalit si Badiday. Kaagad niyang naisip si Laling. Lumabas ito ayon sa kanya at iniwang bukas ang pintuan nun. Hinanap niya yon, pero hindi niya daw nasisilayan si Laling. Nag-alala noon si Badiday. Natatakot siyang kapag nalaman ito ni Tatay Gadoy at Nanay Asita. Hindi niya alam ang gagawin noon. Para umano siyang bangag sa alak at lumulutang ang kanyang diwa sa kawalan. Niligpit ni Mang Junior ang labi. Nagmungkahi ito na wag ipagsabi sa mga tao ang nangyari. Saka na lang kapag natugis ng aswang. Ipinapangako niyang papatayin niya umano sa oras na mahuli ito. Nilagay na lamang sa maliit na supot ng labi nun. Maliit na lang talagang natira. Kalahati ng katawan ng bata yon. Tapyas pa umano ang puwetan. Isipin niyo na lang mga kagiliw. Sanggol yun at sobrang nakakaawa talaga. Inaantay ni Badiday noon na bumalik na si Laling. Kapag nangyari yon ay iniisip niyang baka mapatay pa niya ito. Madaling araw, dumating daw si Laling. Basang-basa ito na waribay naligo sa ulan. Kagad na kinompronta ni Badiday at ang sabi pa niya, bakit iniwang bukas ang pintuan? Bakit umano lumabas ng bahay? Yumuko naman si Laling. Tapos tumawa ito. Walang-wala lang. Sinuri pa ang supot na may labi at sinabing ulam ba umano yon. Kumuha pa umano ng kapiraso si Laling at bigla nitong sinubo sa bibig niya. Mabilis namang tinapik ni Badiday. Pinagmumura niya ang kapatid at sinabing anak niya umano ang nasa supot nun. Alam niya ba kung ano ang ginawa ni Laling? Ngumiti pa daw ito, tapos ay humiga ng papag. Napaiyak na lamang si Badiday. Sobrang sakit umano ng kanyang nararamdaman. Pero ang mismong ina ay manhid pa sa batong patay.
Gaya ng inaasahan, nawindang nga ang mga magulang nila nang malaman ng lahat. Si Nanay Asita, kamuntikan pa umanong mamatay. Hinimatay yon at dumaan ito sa pagkatulog o koma ng 3 araw. Si Mang Junior noon ay pabalik-balik sa kanila. Paulit-ulit na sinasabi nito na nararamdaman niya ang aswang sa lugar. Hinahanap niya naman sa paligid pero wala talaga. Hindi niya nakikita. Hinalughog niya pa ang gubat malapit sa naturang lugar. Araw at gabi yun, at wala siyang aswang na natagpuan. Hanggang sa isang pangyayari umano na mas nagpawindang pa sa kanilang pamilya. Si Tatay Gadoy, namataan ng isang aswang na hinahabol ang isang tao. Malapit labang din sa kanilang banda. Gabi yon, at sa bahay nila dumaan galing sa gubat. Mabuti na lamang at nakaligtas yung tao. Sinundan daw ni Tatay Gadoy ang aswang. Nasa taniman ng palay ito patungo. Tapos ay lumihis papuntang ilog. Kitang-kita ni Tatay Gadoy ang isang babae. Nakatuwad ito na nasa anyong aswang. Nagpaikot-ikot sa batuhan ng ilog at ilang saglit lang, nag-anyong tao na. Pamilyar sa kanya ang suot na damit nun. Napatakip ng bibig si Tatay Gadoy nang makitang yun ay walang iba kundi si Laling. Napakaraming dugo ang kamay. Naghugas pa ito sa ilog na waribay nasa ulirat na. Yun bang malayo sa nakikita nila dito na parang may sariling mundo. Naglakad pa nga yun na sobrang kalmado. Inayos ang buhok nun. Kaagad nagtago si Tatay Gadoy pero sinisipat niya si Laling na patungong bahay. Nang malapit na umano sa bahay, bumalik ang kilos nito na parang napaka-inosente. Nagpalinga-linga pa, tapos kamot ng ulo. Napapailing na lamang si Tatay Gadoy nun. Nagpapanggap lamang si Laling. Malamang sa malamang umano, ito ang nananalasang aswang sa kanila. At kung hindi siya nagkakamali, ay ito din ang pumatay sa kanyang sariling anak. Naguguluhan sa sitwasyon si Tatay Gadoy. Galit na galit siya at parang gustong pumatay. Pero si Laling daw yun eh. Anak niya na naging aswang. Pinilit niyang magkunwari din. Nasa ospital naman si Nanay Asita noon at nagpapagaling. Palihim niyang sinabi kay Badiday ang nasilayan. Si Badiday noon ayon pa sa kanya. Nang malaman niya ang isiniwalat ng tatay, ay para daw siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang sabi pa ng tatay, dapat ay hindi malaman umano ni Nanay Asita ito. Baka sa sunod na atake, ito na ang mga sandaling matuluyan na talaga ang kanyang Nanay Asita. Pinunta nila si Mang Junior. Nagulat daw ito nang malaman ng detalye. Ang sabi pa, napakautak daw ni Laling at napakagaling magpanggap. Kaya daw nahihirapan siyang tugisin ito. Matagal ba siya sa Iloilo? Di ba nagtrabaho siya doon? Tanong ng matanda. Ayon naman kay Badiday, mahigit sa 2 taon. Umuwi na lamang dahil sa nabuntis at hindi pinanagutan ng bata noon. Tumango si Mang Junior. Baka umano nahawaan si Laling sa lalaking naging kalaguyo nito. Dagdag pa niya, matagal na umanong naging aswang si Laling. At malamang sa malamang ay matagal na rin itong tanggap ang sarili. Nagpapanggap lang para hindi mapaghinalaan. Nagsisinungaling ang anak niyo na hindi pinanagutan. Kung hindi bumalik lang talaga ito dahil tinutugis ng mga tao doon sa Iloilo.
May kutob akong yung lalaking napatay ng isang magaling na albularyo doon. Walang iba kundi ang naging kalaguyo ni Laling. Wika ni Mang Junior. Sa pagpapatuloy nito, dalawa umano ang aswang na nananalasa doon. Napatay ang lalaki pero nakatakas ang babae. Aaminin ko, ako ang nagpapakita lagi sa inyo. Ako ang nasilayan ni Laling at napaghinalaan yung aswang. Nang nagmamasid-masid lamang ako dahil may kutob talaga akong nasa paligid lamang ito ng bahay niyo. Pero sobrang galing ni Laling. Maging ang langis ko ay nahirapang kilatisin siya. Nagkatitigan si Badiday at Tatay Gadoy. Ilang saglit lang, nagtanong ang Tatay Gadoy sa kung anong gagawin. Ang sabi naman ng albularyo, kung bibigyan siya ng pahintulot, papatayin niya umano ito. Napabuntong hininga si Tatay Gadoy. Nakatingin sa malayo at lumuha na lamang ang mga mata. Ang sabi nito, gawin daw kung anong nararapat. Hindi lang para sa kanila kung hindi pati na rin sa ibang residenteng nananahan sa lugar. Agad-agad, nagpaalam si Junior. Pupuntahan niya ang dalawang kilalang bihasa. Kahit papano, may kasama siya at madali lang maisagawa ang pagpatay. Basta sa mga puntong yun umano, ang gagawin ay uuwi sila Tatay Gadoy at Badiday. Huwag daw magpapakita ng anumang motibo. Kung ano yung nakasanayan ay yun lang dapat ang masisilayan ni Laling. Dahil sila na ang bahala dito. Yun nga ang nangyari. Nang makarating sa bahay, abay naroroon si Laling sa silong. May kung anong kinakalaykay sa lupa. Aminado si Badiday noon na gusto niya nang saktan ng kapatid, pero pinigilan niya ang sarili. Hanggang sa nakita niya umano na paparating sila Mang Junior. Si Tatay Gadoy noon ay mabilis na sinarahan ng tarangkahan ng silong. Nagulat pa si Laling, para bang naging maayos na kung tumingin ito. Tapos, nang masilayan si Mang Junior, umigik daw ito na parang galit na pusa. Mabuti na lamang sa mga sandaling yon. Nasa ospital pa si Nanay Asita, kaya walang problema kapag nagkaroon ng komosyon. Nagmungkahi ang Tatay Gadoy na lumisan sila ni Badiday. Pumayag naman ang dilag pero bago mangyari yon, minura niya ng minura si Laling. Sana ay pati kaluluwa umano nito ay maglaho. Walang awang pinatay ang sariling anak. Natulala na lamang daw noon si Laling. Nang makalayo sila, rinig nila ang angil na sobrang nakakakilabot. Sumasaglit ng tingin si Badiday sa bahay. Nakita niyang kinakaladkad si Laling patungong gubat. Si Tatay Gadoy nun, umiiyak na lang. Sino ba namang hindi, diba? Anak niya yun eh. Nasa katinuan si Tatay Gadoy, hindi katulad ng isang aswang na walang konsensya. Hindi na alam ni Badiday ang mga sumunod na nangyari. Basta umuwi na lamang daw sila noon. Tapos pagsapit ng umaga, bumalik na ang tatlong bihasa. Ang sabi pa ni Mang Junior, matatahimik na umano ang lugar nila. Sinunog nila ang aswang matapos itong patayin. Mga kagiliw, anong aral ang mapupulot dito? Una, dapat ipinatingin si Badiday sa albularyo bukod sa espesyalista. Doon pa lang, huli na sana yon. Ipagpalagay na lamang nating papalag si Laling pero kahina-hinala na kapag hindi nagpatingin sa albularyo, diba? Ikalawa, dapat maging mapagmatyag. Hindi lamang ibang tao ang banta sa ating buhay. Pwede ding miyembro ng pamilya. Kaya dapat ay malawak ang pag-iisip at pananaw, lalo na sa ganitong usapin.
Ikatlo, tama lamang ang ginawa ni Mang Gadoy. Palihim niyang ipinaalam sa albularyo. Pero sa tingin ko ay huli na ang lahat. Magpaganon pa man, sa wakas ay naudyukan na din ang panghahasik. Ikaapat, maging kahit kapamilya mo ang isang masamang tao, tapos marami nang napatay, huwag niyo nang kaawaan. Huwag kayong magpadala sa konsensya. Dahil kapag naging ganon, maging kayo ay matatawag na rin na masama. Huwag konsintihin ang kasamaan. Ikalima, nakuha ko kung bakit nayanggaw si Laling. Siguro, namanipula ito. Alam niyo naman kung gaano kagaling ang isang aswang, di ba? Tapos nang baluti na ng kasamaan si Laling, talagang walang pakundangan na itong mga hasik. Ika-6, may mga pangontra. Pero sa tingin ko ay mas mapagkakatiwalaan pa ang sarili nating pagmamatiyag. Alam nyo kasi, ang mga aswang ay umuunlad din. Alam na nila na mayroong pangontra. Kaya alam na nila ang diskarte kung paano din kontrahin ang pangontrang yon. Palakasan na lamang ng pakiramdam. Pero may dalang sapat na tapang. Kayo ba? Comment na kayo dito. Alam kong maging kayo ay nagulat sa kwento. Anong aral nga ba ang nakuha nyo?